Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaong. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag ibang yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Sa imo pag-i-ID. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Martes, August 12, 2025. Masanaaw ang kalangitan kag manami ang panahon diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo sa aton sining mga tagpalamati kag sa aton sining mga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Mayong aga kag welcome sa aton siniya nga pagpangalagad diri sa programa Iloilo Morning. Madamo kita sa mga talalupang doon kag balantayan ng mga balita subong adlaw. Ginalauman nga mga gwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Inday, siling sang imutat. Kamayo ni nga balita kay ti at least no ang aton siniya nga panahon magapabilin nga manami diri sa may area sang Western Visayas. Ito malayo-layo man to ang area sang bagyong Guryo. Agutanan kami mali. Sa aton mga kauturan nga may mga transaksyon sa may bahin sa syudad sa Iloilo, may mga kaladtuan nga mga transaksyon buti hindi gid ka mo magpatama ka expose sa aton siniya nga kainit sang panahon. Inom sang madamo nga tubig kag magdala sang payong. Ay grabe ka ari nga hot ang aton siniya nga panyempo diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo, especially kung aray ka located sa mga madamo sang building block kag ang hangin daw hindi gawa mabaskog. Malay, basta Tigid kainit sang aton siniya nga panahon. pangabuhi. Sa pila ka aton sini mga talulupang doon nga balita naglabot sa malapit sa 7,000 ang mga nakaparehistro nga bago nga mga botante diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Kasunod siyang natapos o kung nagtakop nga voters registration sa Comelec Iloilo City. Namo wala na kahingagaw sa nagligad nga Sabado. August 9 kung kita magsala patigayon sang cut-off ang Comelec tungod pertigid kadamo sang nagpila sa last day sang filing sang aton siniyang voters registration in preparation sa aton siniyang nagahilapit nga barangay and SK election. Importansya sang artificial intelligence pahangop sang DOST sa nagalain-lain nga stakeholders diri sa may syudad sang Iloilo sa ginahiwat subong nga AI Fest 2025 nga magalawig tubtubwas nga adlaw Agosto 13. Kahapon nga adlaw dinapit nga bisita si DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga naghatag sang iya sini nga mensahe sa ginhiwat nga programa o kon sa AI Fest 2025 kay man
Subong nga mga tinion kasi diin nga moderno na ang teknolohiya. Damo na yang nagagamit kag naga-embrace ang technology paagi sa paggamit sang artificial intelligence. May mga naga-communicate na gani nga AI lang no sa mga iban nga website, mga iban nga mga kumpanya, mga AI na ang naga-response sa imo, hindi kaysa kabalo abi mo ka-chat mo tawo pa gali mo computer na, pero gina-explain kahapon sa DOST ang mga bintaha, ang pagpanghanda sang nagkalain-lain nga sektor sa patag sang academe, business, healthcare services sa diin ang AI ginapananaw nga makapahapos, makapahimo talunsay sa aton sini nga mga transaksyon kag kinahanglan nga ma-develop ini sa aton sini yang nagkalain-lain nga institusyon. Ti kahapon ginhangkat ang aton sini mga delegates coming from academe sa mga bulutuan, mga estudyante nga i-develop ang AI. Kundi ta magsala may mga bulutuan na gani nga nag-offer sa mga AI courses. So tama ka, advance na ang teknolohiya kag amo ini ang platform sa karon sa diin nga madamo na sa mga kumpanya ang naga-adapt sang AI technology. Ipalayag naton karon ang pahayag ni Secretary Renato Solidum Jr. sa iyang nangin mensahe sa sining ginhiwat nga AI Fest. Hindi mapunggan, maghay-hay. Sige, nasubong dira sa may Iloilo Convention Center ang aton nga mga attendista ta makadamo no kahapon sa opening. Siguro Sa imo ka gayon mata. para sa 500 more than ang delegates no coming from different institution kag sektor no nga nagtambong sa mga lectures, forums nga ginapangunahan sang aton sini nga nagalain-lain nga stakeholders kag sang DOST. Patay, igugma kung tagit sang tunay, gugma nga walay kabulay. Hay, inday, Ginplastar na sa Iloilo City Government ang madamo nga mga aktibidad naton sa nagahilapit nga pagsaulog sa 88th Iloilo Charter Day sa August 25. Damo mga event sa city government nga pwede gid matambungan sa aton sini nga mga kauturan. Halin sa August 14 to 19 may ara na sa mga activities sa ini sa August 25. kato inday. Mayara sing mass wedding sa maabot nga August 15 sa Diamond Jubilee Hall. May ara man sang health and wellness activity, Saot Ilonggo costumes sa SM City Iloilo kag madamo pa. Nawala lang isang away. May ara man sang medical mission sa maabot nga August 19 ang registration, ang mobile registration sang City Civil Registry Office hiwaton sa Plaza Libertad August 18 to 19 manina. Imo nalipay. Grab yung opportunity kung may ara kamo sang paislan abi no nagsala ang inyong record, sala spelling sang inyong siningangalan, sa birth certificate, marriage certificate ninyo. Pwede nyo gid na makadtuan kag ma-process sa August 18 to 19 sa hiwaton nga mobile registration dira sa may City Hall sa atubang sang City Hall sa Plaza Libertad. Yeah. Kag madamo pa nga mga activities so bantayan gid naton may job fair. 10,000 ka mga job opportunities pwede nga ma-applyan sa August 22 sa Robinson's Place Iloilo nga pagapatigayonon sa Public Employment Services Office Iloilo City 8 a.m. to 5 p.m. Sa mga gapangita obra, dala kamo sang resume ninyo. Sukso kamo sang mga panapton nga formal na bla. Kay may on the spot interview, kag may ara sing hiring, may interview gilayon kung kompleto dokumento mo. I-submit mo ina sa mga company. Hindi ta magsala 93 ka mga companies magluwas pa sa mga BPO sa magatanyag sang trabaho sa sining peso job fair nga makon mo 10,000 plus ka job opportunities ang pwede ma-applyan. August 22 ina Biyernes nga adlaw. Ibisi gid ini ang simana after sa sining nga simana hasta sa August 25 madamo pa sa mga aktibidad ang aton siniya nga palaabuton sa nagahilapit nga selebrasyon sang Iloilo Charter Day.
Ipalayag nato nanay no ang kabahin sang mensahe ni DOST Secretary Renato Solidum sang DOST kasunod sang sining ginbuksan nga AI Fest kahapon nga adlaw kag ongoing ini tubtub subong dira sa may Iloilo Convention Center. Ano bala damo sang damo sang hesitant pa nga mag-adapt sang technology sang AI. Pero sa bahin sang DOST nga ti amo ni iya ang ahensya nga kun research ang paghahambalan medyo advanced ni sila gawa kag ilagid na develop ang mga teknolohiya sa kung paano pa mapasangkad ang mga services naton especially sa gobyerno kag iban pa nga institusyon. So ang AI sa subong isa sa mga naga-develop kag ang iban siniya gina-adapt na gid sa iban nga countries. So ano ka prepared ang pungsod Pilipinas kag ang DOST sa pag-adapt kag sa pag-promote sang siniya nga teknolohiya. Pamatian naton si Secretary Renato Solidum Jr. sang Department of Science and Technology. Persist. Ethical issues, regulatory gaps, high costs, and the need for infrastructure and skilled talent. Innovation must remain accessible, ethical, and driven by real societal needs. Innovation thrives within ecosystems where researchers, industries, and policymakers work together to turn ideas into breakthroughs. Through the harmonized national research and development agenda, we are building that ecosystem. But unlocking its full potential requires the following. 1. Expanding research and development infrastructure by investing in regional hubs, smart research centers, and fabrication laboratories across the country. Number 2, nurturing and retaining R&D talent through scholarships, advanced training, and stronger industry academic partnerships. Number 3, enhancing R&D funding by streamlining grants, incentivizing private sector investment, and securing long-term support for high-impact research. 4, strengthening industry academic linkages through startup incubation, corporate partnerships, and technology transfer programs. 5, accelerating policy and regulatory support by protecting intellectual property, simplifying certification, and aligning regulations with fast-moving technologies. And number 6, building a culture of innovation and trust by promoting science communication, celebrating success stories, and fostering deeper public engagement. Namatian si DOST Secretary Renato Solidum no sa iya siniya nga nangin mensahe kahapon sa pagbukas sang Artificial Intelligence Fest 2025 diri sa may syudad sang Iloilo. Do pinakauna ni nga ginpatigayon diri sa may syudad sang Iloilo ang AI Fest sa diin iya nga ginpakigbahin ang mga bintaha sang AI nga sa diin ang gobyerno since 2017 nakagasto na sang 2.3 billion pesos nga suporta para ma-develop ang AI. Ginpamangkot man kahapon ang DOST no ti ano na lang to base kung isla na sang AI ang pila naton ka mga empleyado. Hay ti na iya wala na iya gin hambal sang DOST nga mangin threat ang AI nga hindi na pagtagaan trabaho ang iban din na maka-apply trabaho ara gyapon ang opportunity sa pagtrabaho kag once nga ma-develop ang AI kay tidamo sa nagaperso sinisubong ang mga kurso ang iban makahatag pag idinisang opportunity hindi lang sa mga nagatrabaho kag nag-focus sa technology kundi pati man sa pag-develop sa mga quality services naton paagi sa AI. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:47 sa aga. Kuhaon nato nanay ang balita nagikan kay JPR Bas may kang tanan ini sa kung ano gid man ang mga desisyon sang presidente kay daw hindi pa mabalaan kung madayon o kung hindi ang barangay and SK election pero sa bahin sang presidente sang SK Iloilo Provincial Federation ano ba lang mga palananawon niya no may kang taanan sa sining nagahilapit naton nga BSKA election kaga
timing kiti natapos na nagdigad ang voters registration. Gamudlak Sa sa balita ni JP Herbas. JP, good morning. Good morning, Jen. Respeto ho ni Sangguniang Kabataan kung SK Iloilo Provincial Federation President kagkaroon ex-officio board member Isara Adigal Javier ang anuman nga mga desisyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. by kangtanan sa barangay and Sangguniang Kabataan elections ng BSKE. Debran Jen, no, may mga report nga nagpabutyag na siyang iya sining pag-aproba sa postponement sa SK election si President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tubtub karon ginahulat naton kung pagmahangin man kung aprobahan ni Presidente Marcos ang iniiyang hagna. Sino kay Javier Permin niya nga ginapahanumdum si ibang leader sa SK nga bisan anuman ang mga aksyon sa Presidente mapermahan man dyan kung hindi ang tuwi sa BSKE. Dapat nga magserbisyo gid sila sa matutuod sa mga pamatanon santo man sa pagsalig sa mga pumuluyo sa iyang bahin. Ginapanumdum na lang ni Javier nga tubtub lang sa Disyembre ang iya termino rason nga ginaubra niya ang tanan nga masarangan kada adlaw sa pag-alagad sa Mailonggo. Pagati kung panumdumon niya nga sa sunod pa iya nga tuig ang barangay SK election kag hindi siya mag-ubra subong tinudihado gid ang mga pumuluyo. So regardless of whether may ara siyang approval o kung napagperma ang presidente, mas maayo nga panumdumon niya nga lapit na lang mag-untat ang iya sining termino kag sige-sige lang sa pagserbisyo sa mga pamatanon nga Ilonggo. Nagapati man siya Virgin nga madamo pa sa pamatanon nga Ilonggo ang may ikasarang kag nakaangay sang oportunidad nga magserbisyo. Maduduman sa Virgin ang kilala nga isa sa mga most outstanding SK Federation President sa bilog nga pungsod sa 2024 National Youth Convention. By the way, JP, si SK President Javier sa ano nga banwa ni siya gani? Kasi manuwa ko gid ini siya, no? Gid siya sa panuwa sang Sara, kag di naghalin man ini siya sa mga pamilya iya sang mga leader dito sa amon sini nga banwa. Yari pa matiyan naton dyan, no? Ang pahayag ni SK Federation President and ex-officio board member Isara Aldiger Javier angon sa iya sining reaksyon sa natalana nga pagperma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tuhoy sa postponement sang barangay and Sangguniang Kabataan elections. Actually, sir, as of now, we think it na ang election December. Tungod, we believe na hindi man lang ako makaserve, may iban pa ng mga bata makaserve. Pero kung ano man ang desisyon ni President BBM or the COMELEC, then we respect it. Kami, wala man kami gabol sa posisyon. Among pagservisyo man lang. Amo na ako, ng mga SK officials, kung gambal yan na regardless ano man ang outcome, mapirman man or hindi, dapat mga serbisyo gid ang isang tutuon para sa mga kabataan, kaya ginatagal kami nila sa salig. So as of now, pinatay ko after December lang ako na posisyon and kaluyan sa mahal na Ginoo kung ano man da arangin ko ng kabataan. Ang pahayag Jeg ipabutyag ni SK Federation President and ex-officio board member Isara Javier o kadungan man siya kung sang nagapadayon karon nga selebrasyon sang Linggo ng Kabataan nga ginbuksan kahapon sa Kapitolyo Provincial. Si SK President Isara Javier pila na katuig no kung hindi ko magsala sa magligad ni nga after SK election nadumduman ko na ni siya Jeep hindi rin ginhiwat ang eleksyon sa SK sa may Iloilo National High School kag siya ang nagdaog daw wala man sang kontra si SK President Timayo gid na no ang manami man hindi lang para sa SK ta kundi sa tanan nga barangay officials kung hulatan nyo anay kung samtang gahulat ka mo kung anong desisyon ni Presidente Marcos kung i-postpone ko hindi, unahan nyo na idang ulo brown nyo sa barangay nyo. Trabaho, padayon ng pagtrabaho, regardless kung madayon o kung hindi, ang naghilapit ng eleksyon. Madamong salamat, JP, sa imo nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. sa imo ka. Nabatian balita ni JP Herbas, ang pahayag ni SK Federation President Isara Javier. Oh, inday. Isara, iyang ngalan, tapos sa Banwa sang Sara man siya. Nagahalin. Yes. Samtang nagahulat-hulat ka muda, kung madayon o kung hindi nyo pagkalimtan ang inyo obligasyon anay sa pumuluyo. Mga barangay officials naton kag mga SK officials, bayda ihatag sa aton sini nga presidente ang pagdesisyon kung bala ma-postpone o kung hindi. Ay kung madayon, kung hindi kita magsala, Disyembre may eleksyon kita sa barangay
kag SK. Amo nang purpose kun nga mayara sing voters registration nga ginpatigayon ang COMELEC kay sila yan nagadepende sa ila sini nga calendar of activities. Hindi pwede nga ba sila oy daw maisol ang eleksyon, ti isolon pa man ang registration. Hindi pwede. Kundi nagastick to timeline gid ang aton sini nga COMELEC. Yeah. Sa mga aktibidad naton may kang tanan sa nagahilapit nga barangay and SK election. So far subong wala pa sang update no kung napirmahan na sang presidente. Although nakahatag na sang statement ang Commission on Election si Chairman Garcia na daw ngayara na ini no na forward na sa presidente kag depende na sa presidente kung pagapirmahan niya ang pagpaiway sang barangay and SK election. Happy birthday kay Sir Samuel Imar nga nagasaulog sa iyang kadlawan subong adlaw. Salamat gid sa aton mga Facebook live viewers nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad kada aga diri sa aton sini nga programa sa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Yeah. Ako na gid lamang inyo alagad Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.